Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwentong ating matutunghayan kung saan 5 taon na nangulila sa taong pinakamamahal. May babalikan pa nga kaya ang dating bida kung isang malagim na aksidente ang magaganap. Tunghayan natin sa kwentong pinamagatang Loving You Until My Last Breath. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Puno ng tuwa at excitement ang puso ni Lexa habang naglalakad palabas ng sinakyang eroplano. Iyon na ang pinakahihintay niyang araw. Pagkatapos kasi ng 5 taong pagtatrabaho niya sa Amerika, sa wakas ay nakauwi na siya sa Pilipinas. At hindi lang umuwi siya ngayon para magbakasyon. She went home for good. Siguro hindi pa iyon ang tamang panahon, pero gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng sitwasyon. Nagsimula na kasi siyang makaramdam ng depresyon sa Amerika. Iniisip lang ni Lexa na marami na siyang naipundar sa 5 taon na pagtatrabaho sa ibang bansa. Nakapagtapos na ng college ang 2 kapatid at patapos na rin ang isa. Sa pamamagitan ng pera na ipinapadala bilang nurse, napalaki na rin niya ang dating sari-sari store. Naging isang grocery store na iyon at stable na. Maganda pa ang kita. Sa tulong ng negosyo, masusuportahan na niyon ang bunsong kapatid niya na si Laika. Gayon din ang iba pang pangangailangan ng papa niya. Maganda na rin ang kanilang buhay kaya pwede na siyang unahin ang sarili. May trabaho na kasi ang sumunod sa kanya na si Lay. Malapit na rin magkaroon ng pangatlo niyang si Leanne. Hindi niya na dapat panindigan ang pagiging breadwinner ng pamilya. Marami na siyang nagawa, kaya ang sarili niya na naman ang dapat niyang isipin. Kaya gagawin niya na ang matagal ng gusto at nararapat lang gawin. Ang ibigay ang buong-buo ang sarili sa boyfriend niya na si Lance. Mahirap ang buhay sa ibang bansa, pero sa kabila niyon, ayaw isipin ni Lexa na malas siya. Maswerte siya dahil may isang Lance sa buhay niya. Ang isiping makakasama na ang boyfriend ang talagang nakapagpapasaya sa kanya. Miss na kasi ito. Ano kaya ang iisipin ni Lance at ng pamilya sa kanyang pagbabalik? Sorpresa kasi ang pagbabalik niya. Wala nakakaalam ng planong iyon. Sa tingin niya, hindi naman masama. Hindi rin siya nalungkot na walang susundo sa kanya sa airport. Ginusto naman niya iyon. Iniisip niya na mas makabubuti ang sorpresang pag-uwi. Nagtaksi lang si Lexa papunta sa bus station. Sa Abu Benguet pa ang uwi niya. At magtataksi siya papunta roon. Magiging malaking gastos iyon. Sanay naman siya sa hirap, kaya baliwala kung hassle na mag-commute sa kabila ng pagod at jet lag. Isa pa, napakasaya niya, kaya nawala rin yung pagod. Habang nasa bus at hinihintay na mapuno iyon, inaliw na lamang niya ang sarili na manood ng TV. Eksaktong balita ang palabas. Balita na nakapagpayanig ng kanyang mundo. Isang sikat na minahan sa Baguio nag-collapse, 10 ang patay, 5 ang nawawala, at 2 ang malubhang nasugatan, kabilang ang isang mining engineer. Nanginig siya bigla. Kilalang-kilala niya ang lugar na naka-flash sa screen. Iyon ang minahan kung saan nagtatrabaho si Lance bilang isang mining engineer. Napaiyak siya. Hindi niya na naiintindi kung paano nag-collapse ang minahan. Ang nasa isip lang niya ay kung paano isa si Lance sa mga nabiktima. Kinontak niya agad ang mga kakilalang tawagan. Nang malaman ng totoo, napahawak siya sa dibdib. Bakit ngayon pa? Kung kailan gagawin niya ng priority ang boyfriend na matagal niya nang hinihintay. Sa sorpresang pagdating, siya pala ang mas nasorpresa. Hilam sa luha ang mga mata ni Lexa nang makarating sa malaking ospital sa Baguio. Lalo pa iyong lumala nang makita ang kalagayan ni Lance. Hindi lang kasi basta sugatan ang boyfriend. Nag-aagaw buhay din ito at nasa ICU. Hindi pa siya nagising mula nang dalhin sa ospital. Hirap ang boses ni Tita Lynn, ang ina ni Lance. Sa Baguio nakabase ang mga ito, kaya mabilis na napuntahan ng anak. Huli ng ilang oras noong ibinalita ang insidente na makarating si Lexa sa Baguio, 20 hours na ang nakalilipas mula nang mangyari iyon. Nasa eroplano pa siya ng mga sandaling iyon. May nasabi po ba ang doktor? Magiging maayos po ba si Lance? Makaka-recover pa po ba siya? Punong-puno ng takot ang boses niya. Bakit naman kasi ganoon? Dapat masaya ang araw na iyon. Makakasama na kasi niya si Lance at magiging priority na alam niyang matagal na nitong gustong hinihintay.
Pero bakit kailangan pa nilang dumaan sa pagsubok? Bakit sumakto pa ang sitwasyon sa pagdating niya? Umaasa sila na magigising din siya sa lalong madaling panahon. Gusto ko ring umasa, pero sa lagay ni Lance, sumilip ang matandang babae sa maliit na glass hole sa pinto ng ICU room ng lalaki. Parang nawawala na ako ng pag-asa. Lalo nang hina si Lexa. Physically at emotionally drained na siya. Pero ayaw niya sumuko. Magiging thankful na lang tayo na hindi natuluyan si Lance. May pag-asa pa. Pero sa lagay ng lalaki na nakabenda ang maraming parte ng katawan, mukhang mabilis na mauubos ang pag-asa nila. Napakatindi ng pinagdaanan ng boyfriend. Niyakap siya ng matandang babae. Hindi ko kaya mawala si Lance. Hindi niya masisisi si Tita Lynn. Dawa lang na magkapatid sina Lance at bunso pa ang lalaki. Noong isang taon, nag-migrate sa Australia ang panganay nitong kapatid na babae. At bago pa makilala ang boyfriend, patay na ang ama nito. Sigurado na kung may pinakamalungkot iyon ay ang mama ni Lance. Uniko iho kasi ang boyfriend niya. Sinubukang patahanin at pakalmahin si Tita Lynn ng kapatid nito, nakasama ng ginang na magpunta sa ospital. Maya-maya, niyaya muna ng kapatid si Tita Lynn na mag-dinner, kaya naiwan siya sa waiting lounge ng ICU. Maraming kailangan gawin si Lexa, ni hindi pa niya nakakausap ang pamilya at nababalita na nakarating na sa Pilipinas. Pero mas pinili niyang silipin si Lance mula sa glass hole, kahit na mas masakit sa dibdib iyon. Nandito na ako, love. Dapat masaya tayo eh. Dapat masaya ka. Makakasama na natin ang isa't isa. Pangarap nating dalawa yun, hindi ba? Pagkausap niya sa boyfriend. Gusto niyang kumalma. Sinusubukan naman niya. Lalo na nung nasa harap si Tita Lynn. Mas nahihirapan kasi ang matandang babae na tanggapin kung pati siya ay magbe-breakdown. Nasa ganoon siyang kalagayan nang may pumasok na nurse sa kwarto ni Lance mula sa ICU station. Na makita siyang nakasilip, tumingin at ngumiti ito. Saka ibinuka ang kortina sa bintana ng kwarto ni Lance. Nagkaroon tuloy siya ng malaking view sa boyfriend. Binuksan din ng nurse ang pinto pagkatapos. Kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Visiting hours na po. Pwede na po kayong pumasok. Nanginginig siyang pumasok. Binigyan sila ng privacy ng nurse. Hinawakan niya kaagad ang kaliwang kamay ni Lance. May benda iyon kaya ginaanan lang niya ang paghawak. Malamig ang kamay ng boyfriend kaya lalong nalungkot ang kanyang puso. May ibabalik pa ba nila ang dati? Makakabalik pa ba sila sa dati? Get well soon, my love. Kailangan mo. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan uli. Hinalikan ni Lexa ang kamay ng lalaki. Paulit-ulit niya iyong ginawa sa kabila ng kapansanan nito. She was proud of him. Sugatan at walang malay si Lance pero ito pa rin ang boyfriend niya. Ito pa rin ang lalaking mahal niya at mahal na mahal siya. Tumigil lang siya sa paghalik nang maramdaman na parang nagkaroon ng kakaiba sa kamay ni Lance. Nagkaroon iyon ng init saka gumalaw. Nanlaki ang mga mata niya na makitang umulit ang paggalaw ng kamay. Tumingin siya sa mukha ni Lance. Na bagaman sugatan, ay nanatili pa rin gwapo at napakaamo. Napaiyak uli siya na makita na pati ang mga mata nito ay gumagalaw. Tumidilat na ang mga iyon. Gising na si Lance. Natutop niya ang bibig sa sobrang tuwa. Sumigaw agad siya. Nurse! Nurse! Tumakbo agad ang mga nurse papasok sa ICU room. May kasama ring isang doktor ang mga ito. Pinalabas muna siya para obserbahan at i-examine si Lance. Nanatili lang siya nakatingin sa bintana habang ginagawa ng procedure ang boyfriend. Napansin niya na panakanakan tumitingin si Lance sa kanya. There was something in his look that made her feel bothered. Pero hindi niya pinansin iyon. Masaya siya na makitang may reaksyon muli sa lalaki. Na pagiging maayos nito. Maya-maya, kinausap ni Lance ang doktor. Nahawa sa pagkunot ng noon nito ang mga nurse, kaya panakanaka rin tumingin sa kanya at tumango. Maya-maya, isinara ang kortina ng kwarto. Nilabas siya ng isang nurse. Ano na pong nangyari? Pwede ko bang makausap si Lance? Hindi pa man tapos ang visiting hours at, I'm sorry ma'am. Putol lang nurse sa sinabi niya. Pero as much as possible, mga kamag-anak o kaibigan lang po ang pinapapasok namin sa ICU. Naiintindihan ko. Pero girlfriend niya ako. Sa tingin ko, tama lang na bisitahin ko siya. Tinitigan siyang mabuti ng nurse. Mukhang pinag-aralan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Gusto tuloy mapakunot ni Lexa.
Wala ba sa itsura niya napapatulan ni Lance? Hindi man stunning, marami namang nagsasabi na maganda siya. Pero bakit parang ayaw yatang maniwala ng nurse na totoo ang sinasabi niya? Napansin niyang biglang namutla ang nurse. Pero ang sabi po ng pasyente, hindi ka raw po niya kilala. Hindi kanya naaalala. Napatulala si Lexa. Anong sorpresa pa kaya ang mararanasan niya sa pag-uwi? Sinong babaeng yun, Mama? Mahigit 24 oras nang may malay si Lance. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang lahat ng kanyang alaala. Alam niya na ang lahat na nangyari sa kanya bago pa dumating sa ospital na yon. Naalala niya na, nag-collapse ang mining site kung saan siya nagtatrabaho. Nakita rin niya kung paano nabagsakan ng bato ang mga kasamahan at ganoon din siya. Pero mas swerteng na-rescue agad siya at ang mga tinamo ay hindi kasing lala ng mga ito. Gagaling ang kanyang mga sugat, pero maibabalik pa ba niya ang lahat ng alaala? Malungkot na tiningnan siya ng ina. Sigurado ka ba na hindi mo naaalala si Lexa, anak? Lexa. Kahit ilang beses pang i-chant ang pangalan ng babae, walang pumapasok sa kanyang isip. Hindi niya ito maalala. Napaka-weird na nangyari kay Lance. Pero may paliwanag naman kung bakit may bagay na hindi siya maalala. Well, hindi bagay kundi tao. Umagsak siya kaya nawala ng malay. Napuruhan ang ulo niya kaya nagkaroon ng certain damage ayon. At iyon nga, hindi niya makilala ang babaeng nagkiklaim na girlfriend daw niya. Naalala niya na ang lahat tungkol sa kanyang pagkatao maliban sa babaeng yon. Bakit hindi niya maalala si Lexa? Alam niya kung sino siya, ang pangalan ng kanyang mama, ang kaklase ng kanyang pamilya, ang trabaho at ang kasamahan sa trabaho, at kahit ang current news. Kaya na, ikukwento niya. Pero bakit hindi si Lexa? Kung girlfriend niya ang babae, importante dapat ito sa kanya. Dapat ay hindi siya nalimutan. Umiling siya. This is frustrating. Naiintindihan ko. Pero isipin na lang natin na babalik din ang lahat ng alaala mo. Nasabi na rin naman ng mga doktor na bihirang kaso lang ang amnesia. Makakaalala ka rin. Sooner or later. Na-diagnose si Lance na mayroong selective amnesia. Bukod pa sa mga sugat na natamo sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi naman daw dapat ipag-alala dahil gagaling din ang mga iyon sa tamang panahon. Ganoon din daw ang kanyang amnesia. Marami ang cases ng amnesia na temporary lang. Gusto niyang maniwala na makakaalala rin siya. Pero bakit ganoon? Nakaalis na siya ng ICU. Pero ayaw pa rin bumalik ng mga alaala niya. Alam niya na hindi siya dapat magmadali. Pero naiinis na kasi talaga siya. Sa kakaisip dahil wala siyang maalala na kahit ano tungkol sa babae. Bumuntong hininga siya. Sana nga. Huwag kang mainip, anak. Mahal na mahal mo si Lexa. Pwedeng hindi siya maalala ng isip mo ngayon but the heart always remembers. Inalala ni Lance ang mukha ng babae. She was pretty alright. Hindi nga siguro kaduda-duda na nagustuhan niya ito. Nagkaroon din ng kakaibang lukso ang puso niya sa pag-iisip lang kay Lexa. Pero hindi niya maintindihan kung bakit may pag-aalinlangan siyang nararamdaman. May parang nagsasabi sa kanya na hindi dapat nararamdaman ang mga bagay na yon. Hindi niya masiguro kung saan nanggagaling ang nararamdaman. Kaya isa pa yon sa nagpapa-frustrate sa kanya. Okay, dahil napag-usapan din naman si Lexa, kailan siya babalik? Dahil masaya ng kondisyon, inilayo muna ang babae sa kanya. Kailangan daw niya magpahinga. Hindi ang mag-isip ng mga hindi niya dapat maalala. Baka mabigla raw siya gaya ng una. Ang ipinasok lang sa ICU ay ang mga taong naaalala niya, ang kanyang pamilya. Hindi rin naman pinipilit ni Lexa na pumasok. Iniintindi nito ang payo ng doktor. Nasa labas siya. Hindi naman talaga siya umalis. Naghihintay lang siya ng go signal para makausap ka. Pwede ko ba siyang makita, Mama? Kaya mo na ba, anak? Sinabi ng doktor na wag mo munang pilitin yung sarili mo. Baka kapag nakita mo siya, pilitin mo ang isip mo at baka lalo siyang makasama. Hindi pa ganoon ka-stable ang lagay mo. Hindi na naman ako matahimik hanggat hindi nasasagot ang tanong sa isip ko. Baka lang kasi kung sakaling makausap o makasama ko siya, bumalik na ang lahat. Kaya ko yung sarili ko, Mama. Tumango ang mama niya. Maya-maya, lumabas na ito ng kwarto. Ilang sandali ay pumasok naman si Lexa. Napansin agad ni Lance ang kakaibang tibok ng puso. Maganda talaga ang babae. Maya-maya ay ngumiti ito at parang nawala yata ang iniinda na sakit na mga sugat niya. Her smile made the room brighter. It made things lighter.
Pero ewan ba niya kung bakit parang may bumubulong sa isip na pigilan ang damdaming iyon. Hindi mo na dapat siya minamahal. Hindi niya dapat pinakikinggan ang negative instinct. Why will he judge Lexa? Ni hindi pa niya alam ang buong istorya. Hello, kumusta ka na? Bungad nito. Gaya pa rin kahapon, hindi pa rin kita maalala at makilala. Tumango ang babae. Nagkaroon ng pait ang ngiti nito. I'm sorry, umiling ito. Hindi mo kasalanan yon. Walang may gusto nun. Yeah, at iyon na rin siguro ang masakit. Wala siyang pwedeng sisihin sa nangyari sa kanya. Wala siyang mapagbuntunan ng galit kaya mas nakakainis iyon. Pero, pwede mo ba akong tulungan na makaalala? Siyempre naman, gagawin ko ang lahat para sa iyo, love. Hinawakan nito ang kamay niya at pinisil pa iyon. Tinitigan niya ang babae. Pwede mo ba akong kwentuhan? Kwento mo sa akin ang lahat. Tungkol sa atin? Simula sa umpisa? Tumango siya. Simula sa umpisa. And please, tell me all the details. Pakilala mo rin ang sarili mo. Kung alam mo rin kung ano yung nadamdamin ko sa'yo sa mga sitwasyong iyon, huwag kang mahihiyang sabihin. Naisip ko na baka kapag ginawa mo yun, maalala ko na ang lahat. Ngumiti ang babae. It will be a pleasure for me to share our beautiful memories, my love.